Samantala, umaabot na sa 300 pesos ang kada kilo ng luya sa ilang palengke sa Bataan, gayong 160 pesos lang daw ang presyuhan nitong nakaraang linggo. Maging sa Mega Q-Mart, nasa 240 pesos ang kada kilo ng luya. Mas mahal pa ho sa karne. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin si Rosendo So, ang presidente naman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Rosendo. Si Connie Season po ito. Yeah, magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali sa lahat. Opo, maaari hubang malaman namin, ano ho ba ang dahilan ng sobrang pagtaas ng presyo ng luya? Aba, mas mahal pa ho sa karne. Yeah, so far, no, sinek ko rin sa Ordaneta ang presyo doon. Ordaneta, Pangasinan, nasa 220 na yung presyo. And last week, na-monitor natin na sa 180 ang presyo, no? Mostly kasi itong luya ay imported, no, from other countries. Kasi ang taniman natin is at next month, ang start ng taniman hanggang December, yun ang panahon ng taniman ng luya sa local na luya. Ang area natin is Cagayan and yung upper portion ng Region 2. Yun ang majority ng luya natin, yung mga luya na galing dito sa ating bansa. Sa ngayon, yung mga nasa merkado, majority na siguro 95% is imported, no? So, i-check natin kung bakit biglang nag-spike na naman ito, kung sinong mga importer ang nakakuha. Okay, so we still don't have yung concrete reason as of the moment, sir, kung bakit nag-spike ng ganoong kataas ang luya. Although it's 95% na, sabi nyo nga, inaangkat. Yeah, galing sa other country yan. So, dapat malaman ulit natin kung sino yung mga importer na ito and matingnan, no, bakit ganun ang na-spike yung presyo, bakit ganun kataas na biglang tumaas. Ang world market medyo tumaas pero hindi ganun kataas, no? Ang kalaman namin, ang landed na sa 170 to 180 lang ito eh. That's right. Talagang parang dinoblet, hinolda po tayong lahat dito eh, no? Yeah, and tinitingnan din natin yung mga market sa Pangasinan and sa La Union, tumaas din, no, from 180 last week. Ngayon nasa 220 to 240. So umi-increase din, no? So dito sa Manila and yung mga ibang supermarket to 60 to 40. So, dapat malaman natin bakit biglang tumaas. Pero ano ho ang duda ninyo? Meron ho ba kayong nakikitang dahilan kung bakit biglang ganito kataas at dumoble halos doon sa mga binibenta dapat na 170 lang sabi ninyo? Dapat hindi ganun hindi ganun kabilis na umakyat, no? Kasi kung naangkat man yan last month, dapat yung dumating hindi based on yung bagong world market price, no? So dapat mabantayan natin ito kasi anong duda niyo, sir? Anong duda niyo, Rason? Kawawa yung mga consumer, no? Yes, sir. Pero ano ba ang nakikita niyong dahilan na maaaring is it manipulation sa presyo? Yeah, pwede 'yun, no? Kasi walang local produce, eh. So every time na walang local produce, pwedeng manubra ng mga trader talaga. Ayun na nga. Naku, parang hinuholda po tayo mayat maya na lang kung kailan nila gusto. Ano ho ang tansya natin? Hanggang kailan ho mananatili ang luya na ganito ho ang presyo? Dapat ma-check kaagad ito para at least bakit ganun nangyari. Malalaman natin within these few days. And balikan namin. Yes, sir. Mag-aantay kami sa inyo pong update tungkol dyan. At I'm sure marami ho talagang nabibigla ng bumibili ngayon ng luya. Maraming salamat po sa inyong oras at update na yan. Okay. Maraming salamat po. Yan po naman si Mr. Rosendo So, ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura.